no, na nag-worry kayo for Vice President Sara at kailangan niya ng kausap. Why? Ano sa tingin nyo, bakit nyo nasabi? Hindi, yung narinig ko kasi, kasi nagulat ako. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So, it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange, no, na in the first place na naisip niya yun, tapos verbalize lang niya. So ako, bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science, ang una kong masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya. Dito pa lang, hindi po bobo, tanga yung mga tao para hindi namin magets ang ibig ninyong sabihin. In layman terms, sabihin mo na lang kasi yung diretsahan na ang gusto mong sabihin dito ay kailangan magpatingin sa dalubhasa o sa doktor dahil baka may mental problem itong si VP Sara. Kasi kailangan magpatingin sa mas, sabi niya, 'di ba? O saan siya magpatingin? So sinabi niya, akala ko AI. So ibig sabihin, pag sinabing AI, ginawa yun para, kasi it's very unlikely daw na sabihin ng isang Sara Duterte yun. Tapos, kung titignan mo, sabi, kailangan magpatingin. Alam mo, madalas sinasabi ito sa atin eh. Hindi tayo nirerekta nung mga nagsasabi sa atin dahil ayaw natin ma-offend yung tao. Kaya sinasabi natin, kailangan mong magpatingin. Yun lang. Pero hindi natin sinasabi yung rekta na magpatingin sa mental doctor, mental hospital, ganun. Kasi nakaka-offend. So ito yung dating nito eh. Ikaw ba naman, Coco Pimentel, perfecto ka ba? Sumagot yung tao doon sa pinagsasabi nung bangag na presidente. Tapos, ang sasabihin mo, parang hindi siya natural. Parang weird. Hindi. So, ibig sabihin, kayo, may karapatan kayong magdakdak ng magdakdak. May karapatan kayong mag-retaliate o sumagot. Tapos ito, matagal na nahimik. Ngayon nagsalita, sasabihin nyo may kulang-kulang. Ang problema pa dito sa taong ito, hindi niya pinanood, hindi niya naintindihan yung buong konteksto. Basta lang yung beheading o saka yung paghuhukay, yun lang ang nakita. Or close friends para mailabas yung mga damdamin. Hindi mo ilalabas yun sa formal press conference. So kayo lang ang pwede mag-press con ng ganito. Siya wala siyang karapatan. Si Bangag, okay lang siyang tanong-tanungin at okay lang mag-release ng kung ano-anong sinasabi niya, deceive at kung ano-ano pa. Sir, ang nire-refer niyo dun sa really unusual, ano yung mga, sa dami po nung sinabi niya, alin po dun in particular yung talagang tumatak sa inyo na alin? Well, part lang naman, di ko naman pinanood yung 2 hours kasi part lang hindi nanood. Nakita ko yung ulo, something to do with the ulo, and then something to do sa paghuhukay at itatapon sa West Philippines Sea, mga ganun. These are unusual amount, actually up to being strange. So, ito yung mahirap. Yung ginawa ng media, pinutol-putol nila, tinitailan nila ng ganito, yun lang ang gusto nilang ipakita. Ikaw naman, kumbaga sa estudyante, hindi ka nakikinig, hindi mo inintindi, nagsalita ka na. Hindi mo inintindi, sumagot ka na sa papel. Kaya ka zero. Yun yung kasi kung talagang panonoodin mo yung buong konteksto, inumpisahan ni VP Sara mula pa nung 2016. Mula nung 2022, 2021, na nagumpisa kung paano nagumpisa ang Uniteam at paano siya tumakbo as Vice President. So dapat intindihin natin yun, balikan natin yun one by one para mag-come up siya doon sa sinasabi niya na pagputol ng ulo, pagtapon ng sa West Philippine Sea. Hindi mo pinanood pero may judgment ka na tila baga crazy yung tao. Weird. 'Di ba?
Tapos, senador ka. Ganito klase ang senador, meron tayo, nagkaroon na agad ng judgment. Yun yun doon, nung narinig nyo na may banta siyang ipahukay yung ibang type. Akala ko AI eh. Mm. Akala ko AI, pero double check ko muna. Siyempre, sa panahon na yun, dino-double check mo lahat eh. Sabi ko, tingnan mo na, ano ba ito? Totoong nangyari or ginamitan na ng mga artificial intelligence technology? So, yun ang una kong reaction. Just to be, bago ka talaga tunay na mag-react sa something na nakikita mo online, ipapa-double check mo na kung totoo nangyari o hindi. Do you think, sir, Oh, may dapat bago ka mag-react, panoorin mo ng buo. Para alam mo yung buong kwento. Bakit niya sinabi yun? chance pa na magkasundo ang magkabilang panig? Sana meron mag-attempt, pero hindi ko na i-blame yung mediator kung hindi siya mag-succeed. Medyo, sa akin palagay, medyo masyado ng... Wala. Tingin ko, eto na talaga yung ano nila ngayon. Yung gusto nilang i-portray. Kasi nga talagang tuloy-tuloy at tutuluyan talaga nila si VP Sara dito. Oh, nagsalita si Bangag, sumagot si VP Sara, tapos palalabasin nila na baliw itong taong ito. Talagang to discredit ba? And then yan, imbestiga dito, imbestiga doon, confidential fund, at kung ano-ano pa. Then, expected na natin ito. Expected na. Hindi na ako magtataka na marami pang susunod na magsasalita laban kay VP Sara at sa mga Duterte.